Good morning, church! A blessed Sunday, family! Welcome sa ato ang online Simbalay today! Pakpakan sa nato si Lord! Wow! No, grabe ka maayo si Lord. That's why deserve niya na i-honor, pinaagi sa pagpakpak, pagdaig diya sa Ginoo, pagpasalamat. Amen? So I believe in spirit ng matag usa is grabe ang heart ba mapasalamaton diha sa Ginoo. So pwede bang i-greet nimo imong tapad karon if naa ka sa on-site ingna nga nalipay ko nga naa ka karon igsuon. Praise God! So I can see everybody nga malipayon nga nag-welcome sa matag usa. Also, ato pong i-welcome ang mga VIPs. Wow, dalaygo ng Ginoo na ay mga VIPs sa ato ang on-site Simbalay karon. Pwede ba kung naa na sila karon ingna nga grabe kaayo ko kalipay nga naa ka. Wow, no? What joy it is no nga naay mga tao nga maminaw sa words sa Ginoo. And so we believe also nga dili lang sa on-site nga Simbalay no na ay ginabuhat si Lord, but also sa online na to nga platform, sa online na to nga family. So together, let us welcome sa atong online nga family. Ingna sila diya sa comment section. I miss you igsoon. Good morning. Wow, praise God. I can see a lot of people welcoming each other in our social media live today, especially in our YouTube channel. So we encourage everyone nga so that daghan pa ang mga tao nga makabalik sa Ginoo. So let us engage, use the opportunity, the social platform nga ginahatag ni Lord sa atua to spread the love of Jesus. Sa mga kita, nag-spread po og love ni Jesus ang someone para mawinta o makabalik ta diya sa Ginoo. Amen. So are we ready? Let us engage. Come on, let us share. Let us tag someone. Let us personally send this live video this morning because I believe nga naaybuhaton si Lord. Nga dili lang kani nga mga numbers sa social media, sa mga online family nato ang ma-reach out, but I believe also nga there is more pa nga in-trust ni Lord. Hallelujah! So I believe also nga ang matag usay is excited na nga magpasalamat sa Ginoo pinaagi sa pagsimba. So ang mga excited be nga magpasalamat sa Ginoo motindog nga malipayon. Praise God! And let us read the word of the Lord as we begin to surrender our heart sa iya. Ingon ang 2 Chronicles 16 verse 32 magsugod ingon dara dahunog o kadagatan ug ang tanan nga anaa niini paghugyaw o kaumahan ug ang tanang anaa niini unya mag-awit ang kakahuyan tungod sa kalipay diha sa atubangan sa Ginoo kay moani siya aron paghukom sa kalibutan. Pasalamati ang Ginoo tungod sa iyang kaayo kay ang malungtaron niyang gugma magpabilin gayud hangtod sa kahangturan. Praise God. Hallelujah. Let us pray diha sa Ginoo igsoon. Holy Spirit, oh God, give you praise. Jesus, we come before you in the name of Jesus. Lord, salamat Ginoo. Lord, sa opportunity, oh God, nga magkatipog kami karon Lord God, even sa online rami nananaw, but I believe, Lord, nga the same nga presence imong i-pour out, oh God, over, Lord, sa among mga kinabuhi. I apply your blood, Jesus, sa matag kasing-kasing, oh God, I declare a heart nga kabalo mo honor, magpasalamat, ma-worship diha kanimo, mag-anaas among kasing-kasing today. Oh Holy Spirit, more of you, Lord, less of us, oh God. Thank you, Lord. Fill our hearts with joy as you worship and give you praise this morning as we receive your word. Salamat sa mga right heart, oh God. Diha, matubang diha kanimo. We worship you, Lord, among ipadahulog, among pagsimba o pagdaig diha kanimo tungod kay ikaw ang hari sa tanang hari, Dios sa tanang Dios,
nga gamhanan nga Dios sa amo ang manluluwas. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Ikaw lamang ang among gisimba ug pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Come on, atong ipadahunog atong pagsimba sa Ginoo. Come on, clap your hands. Let us be thankful to the Lord by declaring unsa si Lord ka maayo sa atong kinabuhi. Come on, family. Declare. Dahulog sa pagdayi kanimo lang. Come on, ihatag na sa Ginoo. Dahulog sa pagsimba kanimo lang. Dahulog sa pagdayi kanimo lang. Come on, clap your hands. Dahulog sa pagsimba kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mo, ha. Dili ko ihunong ang pagpaambit sa kagawasang nabatunan. Ang akong puso ilokso ug isayaw-sayaw sa imong presensya, O Dios. Ang akong kamot iwara o ipagpak sa kagawasang nabatunan sa imong presensya. Ako may kagawasan. Come on, ihatag imong pagdaig sa Ginoo. Oh, we give you praise. Thank you, Jesus. Dahulog sa pagdayi kanimo lang. Dahulog sa pagsimba kanimo lang. Come on, sing balay. Dahulog sa pagdayi kanimo lang. Dahulog sa pagsimba kanimo lang. Dili ko ihunong nga pagsangyaw sa kahibulungan mong buhat. Dili ko ihunong nga pagpaambit sa kagawasang nabatunan. Ang akong puso gilokso-lokso. Oh, come on, sayaw sa presensya sa Ginoo. Ang akong iwara-wara ang kamot, ipakpak sa kagawasang nabatunan. Ang akong puso gilokso-lokso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Dios. Ang akong kamot iwara-wara o gipakpak-pakpak sa kagawasang nabatunan sa imong presensya. Ako may kagawasan. Come on, pasalamati ang Ginoo. Lord, salamat, O God, sa imong presensya, Lord, nga naghatag og kagawasan. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Oh, salamat, Lord, sa gugma. Come on, pasalamati ang Ginoo. Deserve na niya igsoon. Oh, salamat, Lord, sa tanan. Salamat sa bago nga kinabuhi. Salamat, Lord, sa kaayuhan. Salamat, Lord, na imo kong gamiton, O God, more. Thank you, Jesus. Ilokso-lokso o isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara, ipakpak sa kagawasang nabatunan. Ang akong puso gilokso-lokso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o ipakpak-pakpak sa kagawasang nabatunan sa imong presensya. Ako may kagawasan. Yes! Salamat, Lord, sa kagawasan, O God. Thank you, Jesus, Lord. Natungod nimo, Lord, nahimo kong gawas nun. And so, O God, this morning, today, Lord,
As a form, Ginoo, nga mapasalamat ang pudiya nimo. Lord, ako i-declare nga ikaw ang akong Ginoo. Ikaw ang kinabuhi ko. Nagahupay ni ining dughan ko. Sa matag adlaw, ikaw ang kalinaw. Ikaw ugwa na'y lain pa. Come on, let us surrender more diya sa presence ni Lord. Problema kung naagian, ikaw kanunay sa akong kiliran. Nan nga buhaton, ikaw ang tumanon. Ikaw ugwa na'y lain pa. Nasayod ko, ikaw o Diyos, gamhanan. Come on, i-declare. Nasayod ko, mabuhat mong tanang butang. Sa pagsulay, dili mo biyaan. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. O ikaw ang akong Ginoo, Jesus. Ikaw ang kinabuhi ko. Come on, ingna si Lord. Nagahupay ni ining dughan ko. Sa matag adlaw, ikaw ang kalinaw. Ikaw ugwa na'y lain pa. Nasayod ko, ikaw o Diyos, gamhanan. Nasayod ko, mabuhat mo tanang butang. Sa pagsulay, dili mo biyaan. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Sayod ko, ikaw Diyos, gamhanan. Nasayod ko, mabuhat mo tanang butang. Sa pagsulay, dili mo biyaan. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Come on, ingna si Lord. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. O ikaw ang akong Ginoo. Come on, ingna si Lord. Lord Jesus, ikaw lamang ang akong Ginoo, Lord. Oh, thank you, Jesus. Lord, give you praise, oh God. Lord, ikaw lamang ang among Ginoo, Lord. Ug wala na lain pa, O Diyos. Lord, with all our hearts, we give you thanks, Ginoo. Salamat, Lord, nga sa diha nga ikaw ang among Ginoo, Lord. Ikaw ang among kaayuhan, kadaugan sa kanunay, even kalig-on, O God. Come on, ato itaas atong kamot as we pray to the Lord. Abba, Father, O God, salamat, Ginoo. Salamat, Lord, sa imuang ginahatag, Lord, nga kalig-on ka namo among i-declare, Ginoong Dios, sa tibuok namong kinabuhi. Ikaw, Jesus, ang padayon nga mahimong Ginoo. Thank you, O God, for this opportunity. We honor you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Praise the Lord! Wow, praise God! So, pwede bang before ka mo lingkod, igsoon, ina imong tapad nga si Jesus ang atong Ginoo. Praise God! Praise God! So sige, let us be seated in the presence of God. And as we get ready to receive the word of the Lord this morning, so let us get ready our 3 B's.
our book note or notebook, our ball pen, and our Bible. Because today, we are going to receive another revelation ni Lord. So that's why ato gina siyang i-take note. Amen! Ready na ba ang ato ang mga sandata sa ato ang pag-take note sa word of the Lord today? Praise God! I believe nga ang tanan nga naani nga family is grabe ang heart, right good nga heart diya sa Ginoo. So let us welcome the man of God sa family nga gigamit ni Lord, Pastor Rafi Kabusog. Pakpakan na to always si Lord sa iyaang kinabuhi igsoon. Good morning everybody. Praise God, atong palakpakan ng Ginoo. Thank you Pastor Hazel for leading our worship. Amen. Atong ginadeclare ang greatness ni Lord pagka maayos sa Ginoo yang gahom and unsa po di ang gibuhat sa atong kinabuhi. Welcome tang tanan karong buntag dalaygo ng Ginoo. I believe this is a divine connection, divine purpose ni Lord sa atong kinabuhi. Kitang tanan no makagather asa man ta sa atong balay, asa man ta nga barangay, nga city, Cagayan de Oro City, wherever you are. I believe this morning God has a message for us, a divine message sa atong tanan. Amen, mga igsoon. So, we are excited today to receive God's Word. I want you to open your Bible in the book of Exodus, chapter 23. Let's open our Bible. Exodus 23, verse 25, taman sa 28. Let's read it in the New King James Version. So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. I will send my fear before you. I will cause confusion among all the people to whom you come, and will make all your enemies turn their backs to you. And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before you. Our message this morning is all about the benefits of serving God. Let us pray for the Word of God this morning. Close our eyes, bow our head. Father, we thank you in the name of Jesus. Thank you kayo, Lord, sa opportunity. Salamat sa connection, access sa imong kingdom ng imong gihatag. Salamat sa mga words nimo today nga among madawat. Lord, your words has power, O God. Powerful imong word. Magabag-o, magatransform sa mong hona-hona, sa mong heart. Lord, we thank you, Lord, nga we will never be the same again as we open our heart. Lord God, we thank you nga na ay transformation may tabo. For your word, O God, and for the purpose of your word, not only to inform us, but above all, to transform us. Salamat, Holy Spirit, today for your anointing, for your presence. Bless your word, and bless every person today who listen, who receive, who obey, who has faith in the Word of God this morning. In Jesus' name, amen. Amen. Our topic, once again, is about the benefits of serving God. Mangutana ka, importante ba ang pag-serve kay Lord? Very important, no? Because mo na ang essence nga nung God created us to serve Him. Amen? To worship Him. So, people can worship God, but not all can serve God. Dili tanang nag-worship kay God, nag-serve na sa Ginoo. This morning, atong ma-understand what is serving God, the meaning of serving God, or serving the Lord. Importante kayo makasabot ana. Okay, so, ingon ang Exodus 23, serve God, and God can bless your bread and water. So it means nga, ang blessing, ang source of blessing nasa Ginoo. But He have commanded us to serve God, to serve Him. Gisugo ta niya nga mo serve. Dagan kayo
no, atong madungog sa kalibutan, self-serving. Serve yourself. But ang Bible nag-ingon, serve God. Amen. So, serve God, meaning to say, na kay buhaton, na kay angay i-obey sa imo ang pag-serve sa Ginoo, makit-an sa imong mga action. It means ang serving is makit-an sa imong action sa imo ang pagsimba sa Ginoo, nagid ang pag-alagad. Sa Bisaya ang serving is pag-alagad, no? Moalagad ka sa Ginoo. So, mo lagi na ang mga politiko gitawag sila og public servant, no? Meaning mag-alagad sila sa katalingban, meaning na sila action ang ilang mga project para sa katalingban, moangat, mo prosper ang mga tao sa barangay, sa city, mao gina ang prime purpose nganong na ay mga leaders nato nga mga politician, no, para nga matabangan ang atong community, ang ato ang city, unsa ang mga projects nga need na i-develop, need na nga buhaton para nga moangat ang city, ang barangay. So that's why na ay gitawag nga mga politiko nga mga leaders. Okay. So muna nga we need to understand nga kita pod gitawag ta sa Ginoo para nga mahimong alagad sa Ginoo. Dili lang ka mahimong alagad sa katilingban, but above all, mahimo tang alagad sa Ginoo because first and foremost, diha ta gitawag atong function, no, ang atong madawatan sa atong kinabuhi, ang promosyon, ang blessing depends upon serving God. Okay, mo na nga dagan kayo mga blessings dili gikan sa Ginoo because not all blessings comes from God. Dapat ang makabalo nga di tanang panalangin gikan sa Ginoo. Kaya klaro ni Lord nga kung mangalagad ka nako tagaan ti kag blessings. Diba? Kung atong gibasa na klaro kaayo, no? Ang pito ka book blessing diha gingon sa Exodus 23 verse 25 to 28. Una nga blessing kung mo-serve ka sa Ginoo, He will bless your bread and water. God will bless your bread and water. Panalanginan na imong pagkaon, ang tubig nga imong imnon, iyang i-bless ka niya. So, kung mo-serve ka sa Ginoo, the blessing of serving God, ang benefits of serving God, kaya number one, God will bless your bread and water. Na kay pagkaon, na kay tubig mainom. Meaning, ang basic needs na to, God will take care of that. Pero ang atong buhaton, kailangan mo alagad ka sa Ginoo. Pwede man ka makakaon, pwede man ka makainom nga og water. Pwede gyapon ka ma-meet ang mga basic needs nimo. Pero kung wala ka nag-alagad sa Ginoo, medyo murag na ay ang life na to, medyo atik-atik gamay. Medyo paningkamot lang gid nato. No? Pwede nga makakaon ka pero sa lahi nga pamaagi. Pwede nga sa maayo nga pamaagi pero naapod sa pamaagi nga dili maayo. And usahay po ng tao pag the more na nga gi-bless, abundance na kaayo. Grabe na ang prosperity. Because sa ilang pagpaningkamot, wala nila gialaw, wala sila nag-serve kay Lord. Ang tao nga dili mo serve kay Lord, pero grabe ang panalangin nga niabot niya because ingon ang Bible in the book of Proverbs na ay blessing sa hard work. Kung unsa imong gitanom, God's principles na. Nga ingon si Lord, kung unsa imong itanom, makaani ka. Kung kugihan ka, na kay harvest. So, kani nga mga principles, gikan na sa Ginoo. Pero when we don't acknowledge God, still mo flow lang gyapon na because principle na mo na. Gitawag mo na siya nga general principle nga gibuhat sa Ginoo or the laws of God, 'di ba? Kung imo ang magbuhat ka, magtanom ka, nadjog kay harvest. Kung naa kay trabaho, nadjog kay sweldo. Kung naa kay business, kung imo lang imanis og tarong, nadjog kay gitawag nga return of investment or naa kay kita. Okay? So mo na nga God's principles na siya. Amen. Pag nakay hard work, nakay harvest. Inana siya. Muna nga, kung atong i-acknowledge si Lord nga ang blessing ikan kaniya, kung ato siyang alagaran, how much more
God can bless us ug natay gitawag right understanding how can I use this blessing. Okay, mo na nga pag mo serve ka kay Lord, yang i-bless ang bread ug water. Amen. Number 2 nga blessing sa Ginoo, God will take away sickness from your midst. God will take away sickness from your midst. Ayuhon ta niya, kwaon niya ato mga balatian. Kung mo-serve ka sa Ginoo, kuhaon niya na ang mga balatian. Ayuhon ka niya. Amen. So that is clear, no? Muna nga maulian ta, na sakit, maulian ta ang uban, ubo lang, wala na ulian, hangtod na himong TB, hangtod nga wala na patay na gid. So again, ang panalangin sa Ginoo, kung mo-serve ka na present na ang blessing ni Lord. Amen. So dili man nga ingon nga perfect kayong pag-serve kay Lord, pero makita nimo, ma-experience nimo nga nagi blessings. Amen ba? So ikatulo, there will be no miscarriage. There will be no miscarriage. About ni sa mga una-una sa gibuhi nimo nga hayop or sa imong business, nadyo kay harvest. Dili masayang. Or kung ikaw minyo ka, no? Kung buntis imong asawa, dili wala gyoy malaglag nga anak, no? Meaning na tanan mo resulta, tanan na abot, nindot na harvest, dili masayang. Okay? Kung buntis imong asawa, makaanak gyud. Ang bata mo dako gyud. So inana, no miscarriage no among you. So meaning i-bless sa Ginoo ang kaminyoon, i-bless sa Ginoo ang business nimo, meaning naagi kay harvest. Amen ba? So, muna ang blessing number 3. There will be no miscarriage according to the book of Exodus 23, verse 25 to 28. Ito na mabasahan dia. So, meaning, ang imong ginabuhat, i-bless ni Lord. Amen. Mag-business ka? Wow, na harvest. No miscarriage. Magbuhi kag hayop, mag-business ka, mag-farming ka, naagi kita. Amen. Ikaw pat is there will be no barrenness. So it means nga walay dili makaproduce yun, mahimo jong fruitful. Meaning to say, gibadlong-badlongon sa Ginoo ang spirit sa barrenness, no? Meaning nga dili ka makaproduce, diba? So karon pag mga lagad ka sa Ginoo, iya kang ipaproduce, walaon niya ang barrenness. Okay? So, muna nga naay blessing sa Ginoo. It means, pag maminyo ka, tungod kay nag-serve ka kay Lord, no, mag-believe ka sa iyang promise, mag-believe ka sa imong i-declare na God can bless you, no? God can produce children sa imong kinabuhi. Meaning, kung minyo ka, makaanak yun mo. Okay? So, meaning naay fruitfulness, naay bunga. Yung mong ginabuhat nga business, work, pag-eskwela, magkahuman ka, moangat imong kinabuhi. When you serve God, na promotion si Lord sa imong kinabuhi. Amen. Diba? I-promote ka na spiritually, pwede i-promote sa kaniya sa imong work, sa imong business, it can happen. Amen. So, inana ang panalangin sa Ginoo. Ikalima, ang benefits ng imong makuha kung mo serve ka kay Lord, there will be no premature death. Walay premature nga death. Meaning to say, dili ka mamatay sa dili pa nimo time. Today, atong madunggan, dagan kayo patay sa atong nasod. We need to pray for our nation, for our city. Dagan patay, no? Ang uban, gipang-rape. Ang uban, nangambak tulay. So, dagan kayo, we need to pray. Kaya ingon doon kung mo-serve ka kay Lord, there will be no premature death. Meaning to say, dili mahitabo nga dili pa nimo time, mamatay na ka. Meaning to say, sa time na nimo, diha nakakwaon ni Lord. Dili kay tungod sa aksidente, dili kay tungod sa mga buhat sa kaaway, namatay ka, dili, no? Meaning naa kay long life, na ay longevity mong kinabuhi because you serve God's purpose. Amen.
Amen ba? No? Muna nga sa pag-serve kay Lord, ang tanan pwede maka-experience sa iyang mga saad. Available ang saad ni Lord for everyone. So, there will be no premature death. Kung dili pa nimo time, proteksyonan ka sa Ginoo, dili pa ka kwaon ni Lord. Amen. Kaya nag-serve pa ka, napay purpose imong kinabuhi. Amen ba? Hallelujah. Number 6, you will have long life and fulfilled destiny. You will have long life and fulfilled destiny. Okay? So, unsa may saad ni Lord sa imong life, imong ma-experience na kay long life. Ikapito, your enemies will turn away from you. Ang mga magkontra nimo, dili makaatake ka nimo. Ang magkontra ka nimo, mula ka, mubiya, dili makig-away ka nimo. Badlungon sa Ginoo. Amen. So, mo na ang benefits if you serve God. Mo na nga, no matter on sa attack sa yawa, dili maka-destroy sa imong kinabuhi. Because you serve God, you serve God's purpose sa imong kinabuhi, you honor God, nayalaga jud kanya, nagtarong ka. Amen. You obey the Lord. Wow, ang blessing sa Ginoo, ang iyang promotion, ang prosperity, ang abundance, pwede niya ipa-experience, i-release sa imong kinabuhi. Amen. If you give your best in serving the Lord, if you give your all, makita nimo si Abraham, gihatag ang tanan sa pag-alagad sa Ginoo. Amen, di ba? Makita nimo si Jacob, grabe pod. Yang gisurrender ang tanan. He give up everything. He trust in the Lord. That's why God also released His blessing, fulfill His promise, His covenant to these people. Gitawag sila nga mga amahan sa atong pagtuo. Patriarch nga si Abraham, father of faith. Okay, so muna nga pag ikaw mutuo sa Ginoo spiritually, mahimutang descendants ni Abraham ingon ang Bible. Now, ingon ang Bible, unsay gi-promise ni Lord kang Abraham, pwede na ito madawat. Because we serve God the same as Abraham serving God in his time, in his generation. Pwede po nga, kung kita po ka sa itong generation, we serve God. Ato pong madawat ang gisaad ni Lord kang Abraham, maabot po sa itong kinabuhi. That is particularly ato mabasa, Galatians 3. Chapter 3 na ito mabasa sa Galatians, no? That's why, ayaw limitahi ang Lord sa imong kinabuhi. I-value ang pag-serve nimo kay Lord. Give your best. No, ayaw nga, mura o walay value. Musimba ka, late pagid ka. Ayaw na. Amen. Give your best to God. Amen ba? Si Moses sa antibok ang kinabuhi, iyang gialagaran ang Ginoo. Hangtod, naabot ang time, ikuha sa Ginoo. Ang iyang lawas, wala makitaan because si Moses garapture sa Ginoo. God protected Moses, even the body of Moses, giproteksyonan. Girapture siya sa Ginoo, gidala sa langit, diretso. Ingon ng Bible, wala nakitaan niyang lawas. Nabot ang time, ikuha na siya sa Ginoo. Pero yung lawas, gidala, gibayaw. Makita na to nga God protected the person nga grabe mo serve niya. Mo lagad gyud. Grabe og obedience, grabe commitment. Amen. So if you're listening today, I encourage you, give your best, give your all to God. Amen. Ayaw basta-basta ang Ginoo. The answer of your problem today, the answer that you need today is serving God. You need to serve God today. Asa man ka gikan, unsa man mga failures sa imong life, God is calling you to serve God today. Give your best. When was the last time you gave your best? You give your all to God. Serving God is giving our all. Kaya ingon si Jesus Christ, if you give your life for my sake, you will find life. But if you lose yourself in this world, wala kay maangkon. What profit a man to gain the whole world and yet he lose his own soul. At the end of his life, he lose his soul because he never served God. He never followed Jesus Christ. Amen. Kaya very important karon, make a decision.
You will serve the Lord starting this month, starting this year, alagari ang Ginoo. Give your best to God. Dili lang kay musimba lang ka, na kay buhaton ang pag-alagad, na kay buhaton para kay Lord. Mutuman ka sa giingon sa pulong sa Ginoo. Amen. Mabago imong kinabuhi. Kaya ingon si Lord sa Lucas 6:46, ingon ang Ginoong Kristo, nganong gitawag man ko nimo Ginoo, Ginoo? Pero wala man ka nagtuman sa akong mga sugo. Meaning wala ka nag-alagad nako. Tawag-tawag lang ka pero wala ka nag-alagad. You don't serve Jesus Christ. Pwede di kayo na, mutawag ka niya pero dili ka mag-alagad. Hello? Today, ang mga tao na sila mga wrong information. Abi nila ang Ginoo, nakadepende silang mga pagbati. Abi nila kung silang Ginoo na sa Ginoo, insakto na, dili. Ingon si Lord, I am who I am. Ingon si Lord, ako, kung kinsa gid ko, I am who I am. Dili kay ang Ginoo is what you think, dili. Si Lord ingon siya, I am who I am. Kung kinsa ko, ingon sa Word of God, ako na. Dili kay kung unsa imong hunahuna sa Ginoo, siya na, wrong na siya. 'Di ba? Dagan kay mga tao na sila on nga perception, on nga kanang information who God is sa ilang kinabuhi. Pero let God be God according sa iyang word. Dili nimo madiktahan si Lord, dili nimo mapugos si Lord. Today ang mga tao mag-away tungod sa ilang mga information. Dili sa God's truth, dili sa truth sa Word of God. Mga tao mag-debate sila. Ha? Today, madunggan na to, no? Nga, kung istorya ka sa kamutuoran, debatihon din ka, awayon din ka. That is wrong, and that is the work of the enemy. Kasi dili gusto ang enemy nga, ang tao, makadungog sa kamutuoran, dili gusto ang enemy ana. That's why iya ang diretso debatihon, bungkagon ang kamutuoran. But the truth will remain. Usahay ang kamutuoran, sakit paminawon, pero maura na yung makausab sa imong kinabuhi. Amen. Daghan kaayo gatawag sa Ginoo, pero dili ka sunod sa Ginoo. Dili ka serve kay Lord. Daghan kaayo, Lord, 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 pero dili gid ka serve sa Ginoo. Dili ka tuman, dili ka obey. Today atong ma-learn what is the meaning of serving God. Amen. Unsa man ang meaning ani, pastor, brother, di ba? Unsa man meaning ani kaning gitawag nga serving God. So we have received and understand the benefits of serving God. Pito to ka buok atong gidiscuss ganina. What is serving God? Sa Bible, serving God meaning dedicating yourself, your whole life to loving God. Serving God, it means dedicating your life to loving God, following God, obeying God. Amen? Munang serving God. So, dedicating your life to loving God, following God, and obeying God. Mo na ang serving God. Ang pag-alagad sa Ginoo, imo nang gidedicate imong entire life. Dedicating your whole life to loving God, following God, and obeying God. Imo nang gidedicate ang imong whole life para gini sa Ginoo. That's why mga tao nga dili mo alagad kay Lord, dili makasabot. Pero today I pray nga makasabot ka, mag-alagad na ka sa Ginoo. Imong whole life, imo na nang ihatag sa Ginoo. Mo na nga, ang tao nga nakasabot, unsa kay importante ang pag-serve kay Lord, ma-change silang kinabuhi, ma-change silang una-una, matingala sila, dili na sila ganahan magbisyo nga naman. Na sila nadawat nga, tinuod, kamutuoran, nga mag-usab sa ilang kinabuhi. Amen. Muna yung mga tao nga nakasabot sa power sa pag-serve kay Lord. Dili lang kay puros istorya, kung dili na ay transformation ng ilang kinabuhi. Amen. Because people today pwede maka-receive kag religion, pwede na kay reliyon, pero kung wala kay relasyon kay Lord, no transformation sa imong life, it means imong nadawat religion lang. Tingala ka, ni-join ka, but kung imong huna-huna, imong kasing-kasing pulos ng reliyon,
walay transformation sa imong life, wala ka mausab sa imong kinabuhi, it means wala pa ka nakaserve kay Lord. Sa Bible, nakita si Apostol Paul yung kinabuhi mo patay sa tao, dakpon na sa unang mga Kristohanon yung ipapriso. The moment yung na-encounter si Lord, the moment nakasabot sa unsa ka importante pag-serve sa Ginoo, pag-follow kay Jesus Christ, na usab yung kinabuhi, balag kriminal sa but na change yung life. Amen. Ang sala, dagan klaseng nga sala. Pagpamakak, binastos, dagan klaseng nga sala. Pero sa Bible, isa ra gid ang describe ang sala, disobedience. Nirebilde ka sa Ginoo. Wala ka ni follow sa sugo ni Lord. Muna ang sala, nirebilde ka sugo ni Lord. Naisugo ni Lord, wala na to matuman ang sugo ni Lord. Nirebilde ta, mo nang sala. Meaning anang sala, nirebilde ka sa Ginoo. Wala ka ni sunod sa Ginoo. Kaya ingon si Jesus Christ, iyang giklaro, Lucas 6:46 isulat gina. Kaya ingon si Lord, gitawag ko nyo Ginoo, pero wala mo ni sunod sa akong mga sugo. Wala mo na alagad ako. May kayo mutawag, Ginoo ko. Pero di wala na to nahimong Ginoo gid sa Lord. Dili gid siya Ginoo sa tong kinabuhi. Kay kung Ginoo pa siya, we follow, we obey, we love Jesus Christ. Mo nang meaning anang serving the Lord. Lord, I love you, Lord, entire life, with all my heart. Kada ingon sa Bible, all my heart, all my soul, all my mind, I love you, Lord. Kana amo nang pinaka first step sa pag-serve kay Lord. You surrender your life, imong gidedicate, Lord. Ikaw na ang tagya sa akong kinabuhi, Lord. Bago akong kinabuhi, Ginoo. Himalikas ko sa una. Grabe ko magdumot sa una, Lord. But now, today, Lord God, I dedicate my life. I surrender my life sa imo, Lord. I'm gonna follow you. Amen. No? Hallelujah. Pag mo surrender ka ni Lord, dili ka pildi mo daog ka. Sa kalibutan, kung mo surrender ka, pildi na ka. Pero sa Ginoo, mora ning surrender nga mo daog nga naman. Naa ka sa right nga desisyon, naka sa right nga posisyon, naka sa right nga place, naka sa right nga person sa Ginoo. The moment mo surrender, Lord, I surrender, Lord God, my life sa imo. Diya magsugod ang tinuod na kabaguhan, kadaugan sa imong kinabuhi. Serve God today. Amen. Imo ang i-dedicate imong entire life in loving God, following God, and obeying God. Mo na ang meaning anang serving God. Abinin mo ang pag-serve kay Lord, ang pag-alagad sa Ginoo, simba-simbar kag Domingo, dili. Dagan ka simbag Domingo, pero dili ka obey sa sugo sa Ginoo. Hallelujah. Amen ba ta diha? Dagan ka simbag Domingo, pero dili ka follow sa giingon sa Ginoo. Dagan ka simbag Domingo, pero dili sila in love kay Lord. Diba? Simba lang, pero pag uli sa balay, walay kabaguan na kinabuhi. Wala sila time sa Ginoo. Dili sila ga-istorya kay Lord, no? Wala na develop ilang relasyon kay Lord. Inana po ko sa una. Abi na kung inana lang pag-alagan kay Lord, mo simba lang. Pero mas deeper, napay mas greater, dapat mag-level up ta. Amen. It's time mo level up ka sa imong relasyon kay Lord. It's time for us to grow. Kailangan mo serve ta sa Ginoo. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo. Inay mo tapad, kailangan mo serve jud ka sa Ginoo. Not just about performing religious tasks, but about loving God. Nganong imo nang gibuhat? Because loving God. Because you're in love with God. Amen. Hallelujah. Ang pag-serve kay Lord, apel ang atong time, atong ihatag, atong talent, our gifts, atong ihatag sa Ginoo. O even ang atong pag-help sa ubang mga tao that is serving God. Ato silang tabangan, makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Ato silang sangyawan, ato silang i-invite, ato silang tudluan sa Word of God. Amen. That is serving God. Mo nang serving God. Simply means that doing what God has commanded us to do. Amen. Atong ginasunod ang iyang gisugo, atong ginabuhat. Amen. Ang pag-serve kay Lord, appeal ang sacrifice. Nagi sakripisyo gid.
No, kay dili mailhan nga nagsunod ka sa Ginoo kung wala kay sacrifice. Meaning anang sacrifice, kung unsa ang giingon sa Ginoo, mas pilion nimo to. Dili nimo pilion ang giingon sa tao, ang sacrifice, mas pilion nimo ang giingon sa Ginoo. Amen. Sa una, kung imong pagsimba sa Ginoo basta-basta lang, karon sacrifice na. Pag Domingo, imo nang gihatag ang time para kay Lord. Pag naay time nga magtuon sa pulong sa Ginoo, imong ihatag imong best. Pag naay time nga ikaw magfollow up, motabang sa uban, sangyawan nato ang ubang mga tao, give our best. Ngano man, serving God na. It's not about performance, it's about loving God. That's why we serve God, because we love God. We cannot serve God if we don't love God. If we don't love God, we cannot serve God. Dapat na makasabutan na. Kaya kung mag-perform lang ka, imo nang gibuhat tingon kay nag-perform lang ka, napugos ra ka ana. Pero if you love God, you serve God, you will never grow tired in serving God because you love God. Ang tao nga in love sa Ginoo, dili ka kapuyan sa pag-alagad sa Ginoo. Pero ang tao nga yung una-una wala mo sab, reliyon lang gyapon, is about performance. Buhaton ako niya, mag-perform ko, akong ipakita sa ilaha nga inani ko na mali na. Wala kay kailangan i-improve, but so much to improve. Amen. Sa mata sa Ginoo, wala kay kailangan i-prove niya. Simply, you love God, you follow, you obey God according to His Word because you love Him. Simply, you serve God because you love God. Dili niya about performance. It's about relationship. It's about loving God. Kapoy kayo na. Kung imong una-una, wala pa na change. Kung imong kasing-kasing, wala pa na change. Imong bation, nga mula kang napugos sa pagsimba. Imong una-una, reliyon lang gyapon. Pero kung imong una-una, imong kasing-kasing is about loving God. That's why you're serving God. Kana, you will never grow tired serving God because you love God. Ang tao nga nakasabot, unsa ang taro nga pag-alagad, because of the love of God sa imong kinabuhi, dili ka kapuyan. Amen. Kay ni Jesus Christ, my food is to do the will of my Father. Akong nourishment, excited kay ko. Mo-obey sa akong amahan. Because may akong pagkaon, ang pagbuhat sa gusto, mahitabo sa akong amahan. I simply obey. Diba? Ingon si Jesus Christ, my Father loves me, and I love my Father. I listen to my Father's voice. Inanara. Si Jesus Christ iyang gimodel. Maskin si Jesus Christ ingon siya, Mateo 20, verse 26 to 28. Again, Mateo 20, 26 to 28. Jesus is our example. Ingon siya, but among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. If you are a leader, kabalo ka dapat mag-serve. Servant ka. Kabalo ka mag-serve. Masugo ka. Dili tapulan, masugo. Amen. Kung mga lagad di ka sa Ginoo kugihan, dili tapulan. Masugo ka. Mag-serve ka. Amen. Hallelujah. That's why ang pag-serve na to, mutabang ta sa uban. Ato silang iampo. Ato silang tabangan. Mo nang serving God, dili magreklamo, dili pakitang tao. Because loving God is our foundation sa to ang pag-serve sa Ginoo. Amen. Simply atong gi-express, ato lang gi-extend, ato lang gi-demonstrate ang love sa Ginoo ngadto sa uban. Ato lang gipasa ang love sa Ginoo. Ina na ang pag-serve. Kaya dili ka magreklamo, dili ka masuko sa mga tao nga imong gitabangan, nga imong gi-bless ngano man. Because of the love of God nga nag-flow sa imong heart, nakasabot ka, that's why mo tabang ka, mo speak ag blessing, dili ka mangaway, nga naman, you serve God, you do it because of God. Wala ka na pugos. Amen. Hallelujah. Nahimo kang servant tungod kay mao na ang purpose. Unsa may gibuhat sa, di ba? Sa pag-serve. Servant, mo serve ka. Naka sa pag-alagad. Always ready ka mo serve.
Kabantay mo ng waiter. Di ba? Kabantay mo ng waiter. Anong gitawag sila waiter? Kay always sila nagpaabot unsaon nga makaserve sila. Bayon sa buhaton sa waiter sa wala pa sa customer. Magtindog ra na siya. Tanawa ko, di ba? Magtindog. Nagpaabot ra na, tawgon. Pag tawgon siya, modo ra siya. Kay willing mag-serve. Kung siya ginabuhat sa waiter, mo serve. Inana, ka-power na. Dapat always ka ready, Lord, I am here. I am ready to serve. Pag si Lord, buhatan na, yes, Lord, I'm ready. Inana, everybody, ang mag-serve ka. Ang pag-serve is not about you. It's about God. Nakafocus ka sa giingon sa Ginoo. Ang serving, I want to clarify this. Ang pag-serve sa Ginoo is not about you. It's about Jesus Christ. Amen. Na mga tao, malit kay grabe malit og simba kay grabe kayo. Giuna ilang kaugalingon, nalimot sila sa time. Time na unta para magsimba sa Ginoo. It's not about us ang pag-serve. It's about Jesus Christ. Kaya we give our best. Amen. We need to understand ato nang kuha atong mga wrong nga mga information nga atong nakuha. Ato nang isurrender, ato nang isalikway na. Amen. Pag-serve ganin mo, it's about Jesus Christ. Give your best, give your all to the Lord. Amen. Ha? We are not about conscious of ourselves. We are conscious about God. Unsa kong mabuhat para kay Lord, mo na ang pag-serve. How can I offer my talent, my gifts, my offering to God? Ako na ang ihatag sa iya. It's not about us, it's about Jesus Christ ang pag-serve sa Ginoo. Verse 27, Matthew 20:27, and whoever wants to be first among you must become your slave. Verse 28, for even the Son of Man, maskin pa si Jesus, ang Son of Man, title niya, divine title po, came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. Maskin si Jesus, ingon siya, Jesus came to serve others. And if we are not serving others, if we are not serving people, we are not serving God. Amen. Lisod kayo mo flow ang panalangin ni Lord, ang presence, ang gahom ni Lord. Kung dili kinakasing-kasing mong pag-alagad, kung dili po ka kinakasing-kasing mo tabang sa uban, mo serve sa others. Dili mo flow iyang power sa imong life. Dili mo flow iyang provision sa imong kinabuhi. It's hard. When we don't love God and we don't serve God, we don't serve people. And our purpose here sa church, loving God, loving people. Serving God, serving people. That is our purpose here. Because ang mga tao, self-serving. Unsay makaayo na ako ning buhaton. Na sa kingdom sa Ginoo, dili inana. Kung unsay makaayo sa Ginoo, mo na tong buhaton. Amen. It's not about us. It's not about me. Ang pag-serve kay Lord, it's about Jesus Christ. Kaya kung serve ka sa Ginoo, buhatan na the best that you can for the Lord. Kuha ng picture about sa imong kagalingon, oy. Kaya mag-serve kay Lord about na sa Ginoo. Kaya grabe ka mo tabang sa uban nga nang para asa man na, para sa Ginoo na. Kaya ingon ni Jesus in Matthew 25, kung gibuhat nimo na subang mga tao, gibuhat pod nimo na sa Ginoo. I want you to understand this. That's why we invite you here, we invite people atong ginaampo diha sa Ginoo ang mga tao nga mausab sila, mabago ilang kinabuhi ngano man. Ingon si Lord, kung gibuhat nimo ni sa uban, gibuhat nimo ni sa mga tao, gibuhat nimo nako. Powerful kining serving God and serving people. Let's open our Bible, Matthew 25:35.
Kay sadyang gigutom ako, inyo akong gipakaon. Sadyang giuhaw ako, inyo akong gipainom. Sadyang nahimo akong dumuduong, gipadayon ninyo ako sa inyong mga balay. Sadyang wala ako'y bisti, inyo akong gibistihan. Sadyang nagsakit ako, inyo akong giatiman. Ug sadyang gipriso ako, inyo akong gibisitahan. Unya motubag ang mga mataro nga diha sa akong tuo. Ginoo, kanus aba namo nakita nga gigutom og among gipakaon og giuhaw og among gipainom. Kanus kaba namo nakita nga nahimong dumuduong og gipadayon sa among mga balay. O walay bisti og among gibistihan. Kanus ka ba namo nakita nga nagsakit o napriso og among gibisitahan. Ako ingon nga hari motubag. Ang tinuod sadyang gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing ubos nako nga mga igsuon. Sama ra nga gibuhat usab ninyo kini kanako. Very powerful ang pag-serve sa Ginoo, pag-serve sa mga tao. Kung imong gitabangan ang ubang mga tao gisangyawan, gitudluan, gipalo up na I'm telling you, you do it because of the Lord. Ingon si Lord, sulod sa akong gingharian. Grabe ang blessing, ana. That's why ang pag-serve kay Lord is very powerful. I'm telling you today, what we are doing in this church, pag-invite sa mga tao, pag-follow up, ato nang gibuhat because inani ang pag-serve sa Ginoo. Inani ang pag-serve sa mga tao. Because inani ang pag-love sa Ginoo. And mo flow yung favor, mo flow yung blessing, mo flow yung promotion, mo flow ang abundance, mo flow ang provision sa Ginoo, mo flow ang prosperity sa Lord sa tong kinabuhi if we do it right with the right intention. When we do it with the right motivation, intention, I'm telling you, because of the love of God, because of the passion of God sa itong kinabuhi, at itong ginabuhat, we are serving the Lord sa itong entire life. We follow, we obey. Hallelujah. We serve God. We love Him. Sa itong entire life, ato nang gibuhat para sa Lord. Inana itong pag-atiman sa mga tao. I'm telling you, mo flow ang panalangin ni Lord. Amen ba? Itong palakpakan ng Ginoo. Ingon si Lord, kung gibuhat ninyo ni sa ubos na ako nga mga igsoon, gibuhat ninyo na para sa ako. That is so powerful. Ayaw limitahin na yung pagsangyaw. Ayaw limitahin yung pag-serve kay Lord. Do it. Kabalo ang ginawa na. Kabalo si Lord sa imong intention. Anong imo nang gibuhat? Because you love God. Amen? So now, asa man nga area nga atong ma-serve si Lord? I'm giving you 7 things. Ato sa ning basahon, Job 36:11. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Ingon ang Word of God, kung ato lang gi-obey si Lord, o ato lang siyang gi-serve, atong madawatan ang prosperity. We will spend our days sa itong mga alda sa itong kinabuhi, we can experience prosperity and their years in pleasure. Prosperity, it's not about money. It's about also spiritual life. Our faith i-prosper ni Lord. Apil atong business i-prosper ni Lord. Ang ministry i-prosper ni Lord. The whole church i-prosper sa Ginoo. In all things, pwede i-prosper ni Lord. Kung ato lang siyang alagaran. Today, I encourage you as your pastor today. We encourage you, kami ni Pastor Hazel, we encourage everyone. We need to really get involved in serving God. The areas nga atong ma-serve si Lord, number 1, area nga atong ma-serve ang Ginoo, serve God with your life. Alagari ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kanang imong kinabuhi karon ba? Ialagad na sa Ginoo. I-give na sa Ginoo. Number 2, serve God in your church. Atong simbahan, pagpagamit sa Ginoo. Amen. Pagpagamit sa Ginoo. Serve God in our church. Amen. Pagpagamit sa Ginoo, nakay talent, nakay time, magpa-disciple ka, magpa-atiman ka. Amen ba? Mo-appeal ka sa atong umabot nga encounter, retreat with God. Amen. Number 3, serve God with your talent. Unsa man imong talent, mukanta,
maayo ka mo manghinlo, may ka mo arin sug bangko, may ka mang-invite og mga tao, motudlo ka sa mga nakay heart nga motudlo, mag-follow up sa mga tao. Come on, let's do it together. Amen. Serve God with your time. Imong ihatag ang time nimo sa Ginoo. Serve God with your time. Number 5, serve God with prayers and fasting. Serve God with prayers and fasting. That's why here we do prayer and fasting. Amen. Ito palakpakan ng Ginobe. So naka-prayer and fasting last time. Praise God. Serve God. Number 6. Serve God with your money, tithes and offerings. Serve God with your money. Ihatag ang para kay Lord. Ang tithes, ang offering, ihatag sa Ginoo. Amen. Last, number 7, serve God by serving others. I'm telling you, you will never be at loss when you serve God. Amen. Today, this message is so powerful. This morning, your life will never be the same again. It's time to serve God. Give your best to the Lord. Amen. Give your best to God. This morning, I can encourage you today, whatever challenges ni mo, pili ang mo serve ka ni Lord. Naka-challenge, naka-problem, i-serve si Lord. Alagari ang Ginoo. Pwede ba ta mo tindog karong buntag? Come on, everyone, let us stand up. Ato ning i-declare, ikaw ang akong Ginoo. Naikalinaw, naigahom ka nimo. Ato ning kantahon, and let's worship the Lord. O himuan ni siya nga worship song nga imo ang commitment sa Ginoo. Come on, everybody, stand up tatanan. Atong daygon simbahon si Lord. Himuan ni nga imong prayer sa Ginoo. Ikaw ang kinabuhi ko, nagahupay ni ining dughan ko, sa matag adlaw, ikaw ang kalinaw, ikaw ang wanay lain pa. Sa problema kung naagian, ikaw kanunay sa akong giliran. Tanan na buhaton, ikaw ang tumanong, ikaw ang wanay lain pa. Nasayod ko, ikaw Diyos kamhanan. Nasayod ko, mabuhat mo tanang butang. Sa pagsulay, dili mo biyaan. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Ikaw ang kinabuhi ko, nagahupay ni ining dughan ko, sa matag adlaw, ikaw ang kalinaw, ikaw ang wanay lain pa. Nasayod ko, ikaw Diyos kamhanan. Nasayod ko, mabuhat mo tanang butang. Sa pagsulay, dili mo biyaan. Sa kanunay, ikaw ang akong Ginoo. Nasayod ko, ikaw Diyos kamhanan. Nasayod ko, mabuhat mo tanang butang.
Amen. Itaas imong duha kamot, padayon lang, let us pray. Father, we thank you, God, in the name of Jesus. We thank you, Lord, sa opportunity nga among nadungog na receive imong mga pulong karon. We thank you, Lord, sa imong gahom. We thank you, Lord, it is your presence. Holy Spirit nga nanguban ka namo. Unsay mga challenge sa among kinabuhi, Lord? Problema, mga pagsulay. Today, mas pilion namo, mas dako ang amo ang pag-alagad nimo. Dili makababag ang mga problema. Dili makababag ang mga kinahanglan namo, Lord. Dili makababag ang mga sala, Ginoo. Lord, in the name of Jesus, among pilion nga mo serve ka nimo, Lord, loving you, following you, Lord, obeying your commands, serving you, Lord, sa among entire life. Mao na among decision today. Lord, pasaylo kami sa among mga kalapasan. Mga sala na mo una-huna ug sa mga pulong. Sa mga actions, Lord, nga dili maayo, Lord. Forgive us today, Lord Jesus. Pasaylo kami, Ginoo. Hinluya mo una-huna kasing-kasing, Lord. Today, renew our mind, Lord. We renew our minds in Jesus' name. Today, we start, Lord God, the right, Lord, perspective. Mag-serve kami kanimo, Lord, with all our heart, all our mind, all our soul. We thank you, Lord, sa mong pagtawag namo. Dili aksidente na invite me. Dili aksidente, Lord, na appeal me ani nga church, Lord God, to serve you. Because, Lord, we love you, we honor you. Thank you, Jesus. Today, let your purpose, Lord, let your plan, Lord, maugyod ang matuman sa mong kinabuhi. Thank you, Lord. Bless your people today. Ikaw ang among Ginoo, gisaligan namo. Help us, Lord, to love you and love others, to serve you, Lord, and serve others. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Atong palagpakan ng Ginoo. Amen. Also today, we have our challenge. We serve God sa ato ang giving. Let's give our tithes and our offering. Ingon ang word sa Ginoo. Ang generous i-prosper ni Lord in Proverbs. Na yung mga tao nga grabe sila muhatag. Pero the more sila gi-prosper ni Lord. Na yung mga tao pod nga dili muhatag, the more na hinoon sila nga napobre. Atong basaon ang book sa Proverbs. Let's open the Word of God. Proverbs 11:25, ingon ang word sa Ginoo. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ingon ang word sa Ginoo, i-prosper niya ang grabe gid mo hatag. Today, ayaw limitahi imong giving, ayaw limitahi imong paghatag sa tithes sa offering. Wala ka na pugos, give it with all your heart. Let us pray. Come on, itaas imong mga halad, itaas imong tithes diya sa Ginoo. Let's pray. Lord, among giila, ikaw ang tag-iya, ingon ka, imong i-prosper, Lord, ang generous nga tao. Imong i-prosper, Lord, ang generous nga mga tao. I pray nga kani nga church, ang mga leaders, ang mga disciple, kaming tanan, mahimo kaming generous, Lord. And prosperity will come. Prosperity will follow us. Salamat, Lord. I-prosper nimo, Lord, ang ministry. I-prosper nimo kani nga church, Lord God. I-prosper nimo ang tanan, mga leaders, ang tanan ng trabaho, ng negosyo, Lord God, even sa mga nag-eskwela. Imo silang i-prosper, Lord, mag-ahuman sila. Lord God, in the name of Jesus Christ, we thank you, Lord, nga ang prosperity, Lord God, gikan kanimo. I declare, Lord, nga magamit to expand, advance your kingdom. Salamat, ikaw magapanalangin. Good health, long life will come to us. Bless your people today, Lord. Amo nang gihalad kanimo, ikaw mahimaya aning mga halad, Lord, sa tithes sa offering. Lord God, I apply your blood sa matag usa. Protect us, Lord, and bless us and prosper us for the glory of your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Let us give our tithes, our offering today to the Lord. Amen. Dagpa ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang tambuanan sa langit ug ibuko ko kaninyo sa maragayaon liud ang mga panalangin. Malakias 3:10. Magmatinud-anon sa
naghatag sa ikanapulo mga halad buhaton taginig buhaton taginig hatag ang paghahatagan sekreto kini sa panalangin umaabli ang tampuanan sa langit igabubo ang magagayaong panalangin magmasinog tanong sa iyang pulo magpasasaan siya nagaingon sulayi ako sulayi ako hatag ang paghahatagan sikretong kini sa panalangin umaabli ang tampuanan sa langit igabubo ang magagayaong panalangin ang paghahatagan sikretong kini sa panalangin umaabli ang tampuanan sa langit igabubo ang magagayaong panalangin buhatong taginig 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 ubasa kalibay. Praise the Lord. Hallelujah. Natin mga announcement before tamhoman. Atong announcement no is padayon tag-apil sa atong mga cell group. Diya sa tong cell group, diya taga-tuon sa Word of God. Natay leader, gatulo sa to. Padayong apel. Kung ipalo up ka, i-text ka, i-chat ka, bisitahon ka, i-welcome silang tanan. Kay sila ang gigamit sa Ginoo para tudloan ta nga motubo ta mong growta. Amen. Let us help one another to grow in serving the Lord. Og naputay kami nga encounter retreat with God that gonna be on the Holy Week. I pray and I challenge everyone nga imong Holy Week dapat imo gyud ma-experience ang Ginoo. Kani nga Holy Week is gigahin sa Ginoo nga time para kita makahinumdom, makasabot o makadawat sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Natay encounter retreat with God this coming April 3 and 4, 5. Ang venue na to, ato lang nang i-announce tong venue. Salamat sa Ginoo. So I challenge everyone, padayon mo sa lesson, labi na sa naka-appeal lesson 1, 2, 3, 4, naka-lesson na mo na. So I challenge dayon no nga magtigom ta kay natay bayad ana para sa tong food. So kay that gonna be 2 days na siya may tabo. Friday 5 PM magsugod and then whole day Sabado, half day din sa Domingo. So mo na nga this encounter retreat with God, this is special nimo nga moment nga ikaw maghatag og panahon sa Ginoo. Para nga makasabot ka ang purpose ani makasabot ka unsa ang plano sa Ginoo sa imong life. Unsa ang gibuhat ni Jesus sa cross, unsa ang sacrifice sa Ginoo, ug unsa pod ang purpose ni Lord sa imong kinabuhi. Amen. So join this, very important, this coming Holy Week. I encourage everyone to join so that every one of us, we will grow
in serving the Lord. Amen? Ignay mong tapad, mo join ta sa encounter. Amen. Ito ang palakpakan ng Ginoo. Okay? So let us stand up, everyone, and let us pray to the Lord. Magampot at taas itong kamot. Bikit sa nalipay nga nakadun simbalay. Itong palakpakan ng Ginoo. Amen? Taas ng kamot. Let us pray. Father, we thank you in the name of Jesus. Salamat among Amahan sa langit, sa mga pulong nimo, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong presensya, sa imong gahom today, Holy Spirit. Thank you, Lord, nga among nasabtan ang imong mensahe, Lord God, for all of us. And we thank you, Lord, today sa among mga brothers, sisters, Lord, nga nag-join sa simbalay. Lord, we thank you, Lord, nga naa kay gibutang sa ilang kasing-kasing nga mensahe sa ilang una-una. God, I thank you, Lord, that this right information will transform our lives. Thank you, Jesus. Ikaw magapanalangin sa matag pamilya. Ikaw magapanalangin sa matag higsunan namo, our brothers and sisters. O karong adlaw, tibok si mana ha. Ang gugma sa atong Dios Amahan, maghari sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. Ang kabalota magpasaylo sa ubang mga tao nga nakasala kanato, og ato silang dawaton. Ato silang tuluan sa pulong sa Diyos. And also now, the grace and the mercy of Jesus Christ will be upon us. Maghatag kusog ang grasya o kaloy ng Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi. Makapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo nga madaogon. And also the power, the anointing of the Holy Spirit will be with us. Will make us effective witnesses. Will make us a light into the world. And the anointing and the power of God will be with us now and forever. This we pray and declare in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless everyone. Have a blessed week, blessed Sunday. Thank you for joining our online Simba Live. Do not forget, let us serve God with the best that we can, and let us serve God with all our heart. Shalom, everybody.